Magandang araw mga kababayan. Komentaruhan lang po natin itong pag-usisa ni Pampilo Lacson regarding doon sa kung 16 vote lang ba talaga ang pwedeng bumoto sa impeachment ni BP Sara, mga kababayan. Pakinggan lang po natin ang kanyang inquiry, mga kababayan. Chair would like to recognize first Senator Judge Lacson. What is the pleasure of the Honorable Lacson? It's a point of inquiry, Mr. You may proceed, sir. Yes, Mr. Senate President, Mr. Presiding Officer, Your Honors. Just so it will be clear to our fellow senator judges, as well as the panel of prosecutors, the defense team, and the public in general, yesterday after your election as presiding officer, you delivered your opening statement, portions of which I will either quote or paraphrase as follows. You stated, the Constitution states that conviction can only happen with the concurrence of 2/3 of all members of the Senate. And then you continued, with 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. However, you also made it clear that, and I quote, those who disagree have the right to go about it through a legal challenge and sue the Supreme Court by virtue of its power of judicial review, render a different ruling on this question. The impeachment... Yan mga kababayan. Kasi nga po, ay inaano nito ni Lacson, na 16 vote lang ba talaga ang kailangan. Yun po kasi ang nakalagay sa saligang batas. At nung nag-ano po si Chis Escudero nung first day ng trial, wala po nag-question sa kanila. Kaya nga sinabi na 2/3 of majority, 2/3 of 24 senador shall be convicted at Vice President Sara Duterte. Ngayon, sabi ni Escudero, kung mayroon kayong tanong o question, idaan nyo sa legal. Kasi yun po yung kasi nakalagay sa saligang batas. Majority of 2/3 is 16. Ay, alam naman po natin na nahihirapan po silang kumuha ng 16 para i-convict si BP Sara. Ngayon, kung idadaan nila sa Supreme Court yan, hindi po natin alam kung kailan magdidesisyon na sa Supreme Court yan. Kasi alam naman po natin, kini-question po nila Attorney Torion yung pagiging presiding officer ni Chis Escudero dahil alam naman po natin kasi nasa saligang batas din na Senate President ang uupong presiding officer. Bakit si Gatchalian ang Senate President? Bakit ayaw niyang umupo ng presiding officer? Kasi hindi niya alam. Dapat pala, ang hinalan na lang nating Senate President ay si Chis Escudero na lang. Di ba po, mga kababayan? Kasi nga po, yung palang may alam eh. Kung walang alam ito si Gatchalian, dapat lumayas na siya dyan sa tabi ni Escudero. Doon na siya sa baba. Ang hirap kasi sa atin dito, kasi nga, gusto lang natin magpasikat. Ito si Lacson, alam naman niya ang nasa batas. 16 vote ang kailangan. Ba't mo pa kine-question yan, Mr. Lacson? Ano bang nangyari sa kukote mo? Puro utak kulangot ka na ba, Mr. Pampilo Lacson? Yan ang nakakalungkot eh. Babaliin na naman ninyo ang batas. Sundin niyo mo kuya ang batas. Di ba po? Yan ang batas eh. Pwede pong bumoto yun kung gugustuhin lang ninyo. Di ba po? Tawagan niyo sa telepono kasi nangyari naman po yan eh. Bakit si Dilima nakaboto nung panahon yata ni impeachment ni Corona? Di ba po mga kababayan? Dapat po talaga sundin na lang natin ang batas. Huwag niyo nang i-question yung batas. Ngayon, sabi nga ni Chis Escudero, kung mayroon kayong question, tumakbo kayo ng Korte Suprema kasi Korte Suprema lang ang pwedeng pumigil nito. Di ba po, mga kababayan? O hanggang dito na lang po, mga kababayan. Palambing po ng like, share, and subscribe po to my Facebook, Bing Zuniga Durano. God save the Philippines.